pwede po po kahit konting test lang po. Ayan, si Nanay. Nanay, ano po pangalan natin na yun? Sita, Manang po. Ano pong barangay? 60. Kay Chairman Malik Sita po. Nagpapasalamat po ako kay Congressman kasi nung dati ang Congressman natin na pinaglaban siya. Yung kapatid ko kasi BTS. Original BTS yung kapatid ko. Kaya MB. Pinanalo siya sa barangay namin. Hirap na hirap yung kapatid ko doon talaga. Ngayon, bago pa man siya, kumakampanya, tumutulong na siya. Pinandahan lang po kay Congressman Ernest Benicio. Lahat po ng pinangako niya, nung nangangampanya siya, sinobrahan pa po niya. Campaign period on his first election campaign. Pinangako niya po lahat to, lahat ng ginagawa niya ngayon. Tuloy-tuloy po ang pangako ni Congressman. Hindi po siya tumigil, sinobrahan pa po. Meron pa pong passport. Ngayon po ako, regular po ako nakakatanggap sa kanya ng medical assistance dahil po sa dami ng maintenance ko. Halos 2 po kasi may sakit po ako sa puso. Kaya pinapanalangin ko lang, huwag ako humingi ng guarantee letter, ayoko po mangyari. Kaya puro maintenance na po. Every 6 months po, nagsasabit po ako kay Congressman sa opisina niya. Nakakakuha po ako ng assistance para sa medical po. Lahat po na sinabi niya, at saka lahat po na sinabi niya, during his campaign na pinangako niya, at saka si Congressman po napakababang loob. Kakamping po ako kay ang Congressman po na dinadala ng kakamping ng pasensya na po. Pero lumiko ako ng Congressman. Si Congressman Ernest po yung aking binoto. Kasi nakita ko po yung sinceridad niya at saka yung pagkamababang loob. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. Congressman Ernest Benicio. Hello, good morning po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay nandito po ako ngayon sa May Tutuban dahil po dito sa Passport on Wheels. Ito po yung inilaunch na proyekto ni Congressman Ernest Benicio para sa mga batang tondo. So dito po sa Passport on Wheels na ito po yung sinasabi ni Congressman Ernest na libre. Bali, ito po ay yung renewal tsaka po yung new application, libre po lahat yan. Bali, ito po yung unang stage nung proseso. Bali, dito po ini-interview sila kung sila po ay talagang okay na yung lahat ng requirements nila. Tapos po, dito yung mag-holding area sila dito, maghihintay po sila dito kasi dito po mag-i-start talaga yung pila. Ayan po yung holding area. Tapos po, ayan, ang dami nila oh. So, ang ngayon daw po ang sabing ganon, nasa 300 daw po yung mga applicant na pumasa. Kasi po yung application na yan ay merong link na ibinaba. At doon po yan sa Facebook page ni Ernest Benicio, Facebook page. So yan po, may binaba po silang link dyan. Tapos yung mga applicant nag-click lang sila doon sa link na ibinaba. At nakatanggap na po agad sila ng verification. Tapos nag-antay lang sila. So ito na po ngayon yung second stage ng processing. Dito po yung ini-interview sila yung mga applicant. Ayan, nagpi-fill up po sila dyan ng mga information na kailangan pa, yung additional information na kailangan ng DFA. So, yung mga naka-block po na yan, sila po yung mga taga-DFA officer. Ipasulat ako kompletong pangalan mo, tapos pinagpakot ka na. Si Ate Buena Mano sa financial assistance program. Oo, number 1 si Ate. Ate, ano masasabi mo kay Congressman? Thank you po. Para
dito po. Oo. Ma'am, ano kang nag-apply? Through online po. Tapos? Nag-register po. Oo. Sa link na binigay nila. Oo. Mabilis lang. Opo. Oo. Mag-verify naman po agad pag nakapasok. Oo. Bali, kailan ka po nag-apply nung ganyan? Nung time din po nag-post sa page po ni Ko. Tapos nag-ano ka agad? Nag-register po ako. Oo. Kaya nakapasok. Mabilis lang. Tapos po, tinawagan ka, nag-email? Through text. For Ayun. confirmation, tsaka mga appointment. How many weeks? How many days? Simula po nung Apo. ano lang po, almost 3 weeks lang. 3 weeks lang. Oo. Okay. March 8 po kami in-assess eh. Okay. Ang bilis, ano? Opo. Thank you po. Ayan. So, ito daw po kasi yung financial assistance. Yan. Bali, kasi sabi nga ni Congressman, libre lahat yung, yung passport, libre. So, paano kaya libre yan dahil may financial assistance dito? Tapos doon, nagtataka kasi, meron doong cashier. So, magbabayad sila. So, dito maaring may ibibigay muna na pambayad. Tapos, para ibabayad doon sa cashier, doon sa DFA. Kasi talagang, hindi naman libre yung DFA yung passport, pero kay Kong, libre yon. So, siya nang nag-provide ng pambayad para doon sa passport. Siya na ang magpo-provide ng pambayad. Kaya yan po, napakalaking pasasalamat po talaga kay Kong. Yung mga proyekto niya napakaganda talaga. So, yan po, nag-ano na sila, nag-fill up na po sila ng kanilang mga form para po sa financial assistance na ibibigay sa kanila ni Kong para pambayad dun sa passport. So, yung po mismong passport kasi, syempre hindi naman siya libre, kaya bibigyan ng financial assistance para po pambayad dun sa passport. So, ito na po yung next step ng passport on wheels. Ito po yung cashier. So, dito po magbabayad yung mga applicant na binigyan. Ayan. Tapos, yung courier. So, ito po yung courier. Siguro kasama na rito dun sa budget. Yung kung gusto mo na ipa-deliver dun sa bahay. Tapos, dito yung encoding na yan. Na-encode ng lahat. Tapos, yun. Ayan. So, wala pa ngayong mga nakapilang marami dito. Doon pa lang po. Tapos, eto na exit. So, ibig sabihin, tapos na dito agad. Tapos, hihintayin na lang nila kung kailan i-deliver sa kanila yung passport. Ayan, mag-aantay na lang po sila. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thanks for watching and bye-bye.